Magandang araw mga proyekto. Welcome to Proyekto Pilipino. Itong darating na mga 2 o 3 linggo, napakahalaga ng ating usapan tungkol sa charter change. Mainit na usapan. Titingnan ho natin ang iba't ibang anggulo ng charter change. Ano? At tayo ay napakapalad natin na ang ating panahon ngayon ay isa nating veteranong kaproyekto. No? Dahil ang una nating proyekto kay Dr. Abito ay ang malnutrition at especially ang contra stunting. Dahil doon sa episode natin sa stunting, ang dami-dami namin naging katrabaho sa proyekto tungkol sa project sa stunting. Nagagala kami na naging bahagi kami. Salamat kay Dr. Abito. Ngayon naman, pag-uusapan ni Dr. Abito ang economic provisions na gustong talakayin sa charter change. At saka marami siyang kwento kasi tandaan natin itong usapan na charter change, nagsimula ito sa panahon ni Presidente FBR, no? At yung panahon na yon, si Dr. Abito ang NEDA chief ni FBR, no? So, Dr. Shell, welcome po. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa imbitasyon namin. Ay, maraming salamat din, Father Tito. At it's a pleasure and an honor na mag-guest dito sa Proyekto Pilipino. The honor is ours, Dr. Shell. So, Dr. Shell, ito napakainit ng usapan ng charter change. And of course, isa sa mga nagiging bangayan is people initiatives, CONAS, diba? Of course, yung big issue na boboto ba ang lower house at ang Senate bilang isa o magkahiwalay. Siguro bago natin talakayin yung economic provisions, which is the main reason, diba, na nagpupush ang ating Kongreso ng charter change, no? Supposedly, yes. Maraming kwento tungkol dyan, no? So baka you want to give a general background kasi since the whole talk of charter change started during your watch also, no? As NEDA chief. I guess so. Kasi nga, hindi nakasama yung kay President Cory Aquino kasi sa kanyang pagkapangulo nangyari, yung 1987 Constitution. Pero nung panahon ni President Ramos at nagkaroon ako nung honor of being the head of NEDA all throughout his presidency. Yeah. Yun, naging maingay yung call for charter change. Dahil siyempre, maraming politiko, mga iba pang taong nakapaligid sa kanya, na iniisip, naku, siguro kulang ang 6 na taon. Kaya kailangan natin ipakaganda ang konstitusyon. Dahil nga, alam natin, ng 1987 Constitution, siguro as a reaction to the Marcos dictatorship, talaga sinabing 1 termino lang ang presidente, 6 years lang. Pero ito, nagkaroon tayo ng Pangulo na at that time naman, very upbeat tayong lahat. Maganda ang takbo ng ekonomiya. Sabi ng mga tao, siguro kailangan pa natin dagdagan ang termino ni President Ramos. So, lumabas siyang ganyang klaseng ingay. Pero ang maikukwento ko kasi, si President Ramos, sincero siya na makinig sa pulso ng bayan tungkol sa bagay na ito. Kaya I forgot kung anong exact year yun, mga 1995, 96 siguro yan, na nung masyado nang malakas ang ingay, at of course, ano naman ingay na yan, di natin kung talagang mahirap sabihin kung bukal ba sa tao yan o talagang may ilang malakas lang talagang bumulong, etc. Pero in short, gusto niya malaman ang tunay na pulso ng bayan. So ang ginawa niya, ako bilang pinuno ng NEDA, at ang NEDA kasi, yan ang secretariat yan ang nagmamaneho ng mga regional development councils natin sa ating administrative regions. Ano? So yung mga RDC, ang isang magandang body na gamitin upang magkaroon ng konsultasyon para makuha yung pulso, no? Na talaga bang okay ba sa tao ito, gusto ba talaga ng tao o hindi. So bawat region natin, ang mga NEDA regional offices, nagtawag talaga ng meeting ng mga RDC, ng mga Regional Development Council, nagkaroon ng consultation, and I think in many cases talagang nagkaroon ng attempt na kahit informal survey man lang. Talagang sabi, talagang lumabas agad, talagang tutol ang karamihan. Okay. Karamihan talaga tutol at that time. So, si President Ramos... Dr. Shell, meron ho bang merong dahilan na binigay o anong prevailing reason behind yung pagtutol nila? Actually, palagay ko, ito ang aking perception ng time. Palagay ko yung parang
kulang sa pagtitiwala na pag binigyan mo pa ng mas mahaba sa 6 na taon, ay baka mag-abuso na sa susunod. Okay, Kasi nga, okay. ganun ang naging karanasan natin nung humaba ng humaba. Actually, isinantabi nga kasi ni Marcos Sr. yung ating constitution ng Bali. Of Correct. course, hindi naman sa isinantabi, kundi naging ginamit nga yung provision sa martial law. Kaya napahaba ng gusto. Ito, Okay. siguro talaga nandun pa rin yung lack of trust ng Oo. marami na Medyo tata. sariwa pa eh. Medyo sariwa pa Palagay experience. ko tama ka, Father, mukhang medyo sariwa pa sa memory ng tao. Yeah. So, naging general impulsive, possibly impulsive reaction ng tao. Wag, ayaw, no? Yeah. Pero ito, like I said, ang nagustuhan ko kay President Ramos, nakinig siya. Kasi talagang gumawa ako ng memo to the President noong mga panahong yun. Inire-report ko kung ano yung naging resulta ng consultations with the RDCs. And sa totoo lang, may mga bumubulong sa akin sa na sana naman lumabas yung ano diyan, yung magandang resultang gusto natin. Pero ako talaga inireport ko kay President Ramos yung tunay na naging outcome ng consultation na yun. I remember that memo very well kasi ipinadala ko sa kanya ito na siya ay nasa overseas trip niya. Parang nasa visit siya sa Indonesia at the time. No? Bago pa siya dumating sa Pilipinas, naglanding siya sa Davao mula do sa kanyang foreign trip. So, if I remember correctly, baka sa Manado siya nanggaling eh. Do sa parte yun ng Eastern Indonesia. Okay. So, nung maglanding sa Davao, ang sinabi agad niya do sa kanyang arrival speech ay hindi na natin itutuloy. Itigil na yung Yung uh, ingay ng charter change. ipagpursige ng charter change. So doon talagang, syempre, pag sinabi ng presidente, huwag na, tigil, no? Pero again, sa totoo lang, maraming medyo nagalit sa akin. Kasi, bakit naman? Hindi ko nakasabihin kung sino, hindi ko na rin maalala actually, no? Pero may mga gano'n na bulong-bulong na, bakit mo naman, bakit mo naman sinabi yon? Kasi talagang, ang utos sa akin ng Pangulo, ni President Ramos, alamin talaga ang tunay na pulso ng bayan at binigay ko sa kanya kung ano talaga yung nakuha namin sa mga consultations. Sinunod niya. Walang atubili. So, like I said, alam kong hindi na siya nag-pag-usap pa sa iba eh. Dahil pinadala ko sa kanya, nasa overseas siya, natanggap niya by fax as usual. So alam na niya, hawak na niya, nabasa na niya, at nakita niya yung gano'n ang pulso ng bayan, agad-agad, ininunsyo niya na hindi na naitutuloy. Yeah. So yun ang isang, I guess that must have been the first episode nga ng supposed charter change. Ano? Unang presidente na sumunod doon sa presidente kung saan nagawa yung Yung ating constitution. Yeah. constitution. Hindi ba, Father, lahat ng presidente sumunod? Siguro, pwera lang kay Era kasi sandali lang yung kanyang presidency. Sandali lang. Pero ng ganyang ingay lagi eh. Na, Even time ni Pinoy, merong grupo na oh nagpupush. yes, time ni Pinoy. Halos lahat, practically lahat nga na nagkaroon ng ganyang ingay. Of course, iba-iba ang lakas nung Yeah. ingay. And Dr. Shell, to your recollection, laging yung economic provisions ang dahilan, di ba? Well, nung panahon ng kay Ramos, hindi ganun kalinaw na yun ang Yun. It was really to extend President Ramos. mukhang talagang hindi naman pinagkaila nung time na yon na yun nga ma-extend ang termino ng presidente sapagkat at that time naman generally I think most people agreed na maganda ang takbo ng one of the best Pilipinas. times ng ano natin, di ba? Economy. Hindi, at saka nakakatawa nito naman, Father. And after nung mga bandang early 2000s, after a taste of ERAP, and then kay Makapagal Arroyo, marami talaga akong naririnig na bumubulong. Nanghihinayang, kumbaga, Kasalanan mo na naman. sana pinayagan na lang natin noong 1996. So, sa totoo lang, sincere, marami akong narinig, nagsisisi, na nilabanan nila yung charter change ni Ramos nung makatikim nung ganong klaseng governance later on. Yun ang ang sitwasyon diyan. Talagang ang tao siguro naging allergic sa charter change dahil nga do sa iniisip na pag nag-perpetuate ang isang leader, isang pangulo lalo tayong mapapahamak siguro. Dr. Shell, before we go into the economic provisions, which is the main topic natin, di ba?
Yes. Ngayon naman, yung ang daming issues parang halo-halo na, di ba? People's Initiative, so kinokontra yan. Tapos yung pagboto ang Senado ba at Kongreso pagsasamahin. Kasi definitely ang sinusulong ngayon is ano, di ba? Parang hindi constitutional convention, kundi assembly, di ba? In other Yun na words, nga, yung di ba, Congress will convert itself into a constituent assembly, di ba, to do the changes. that's right. Of course, Kaya ano eh. maraming takot doon, di ba? Maraming takot. Well, ang Senado syempre ang takot mismo. Kaya nga, Correct. actually, nandun ako sa Senado nung time na nilabas nila yung kanilang resolution na Mm-mm. tutol nga dito sa People's Initiative. Dahil syempre, yun nga, alam nilang ang mangyayari, bilangan ng ulo lang eh. Correct, correct. Hindi sila boboto as a chamber na Oo. dalawang hiwalay na boto. Kumbaga, syempre, 24 lang sila against 300 House of Correct. Oo. Representatives members. And one of the issues that I heard, no, several people pointed this out, pero yung pinaka nabasa ko talaga yung kanyang opinion, si Justice Carpio. Mhm. Sabi niya, it can cause a constitutional crisis kasi what is enshrined in the Constitution is the whole principle of checks and balances. So Yes. pag tinanggal mo yung Senado at yung Kongreso, you're violating that principle. Sabi niya gano'n. So it could lead to a constitutional crisis. So may lang mga ganong usapan. Baka maganda din na, di ba? Well, later on we will talk to lawyers to talk about that. But at least sana maano na mga tao yun, no? Pag-isipan na, pag-aralan na, di ba, na ano. Mhm. So, kasi that's one of the main issues, di ba? Yeah. Ang About, problema nga kasi yung lengguwahe ng Constitution, hindi talaga malinaw. Alam mm, naman natin, ang mga abogado, kanya-kanyang interpretasyon yan. Lalo na oo, pag parang may butas doon sa wording. Ayun nga, hindi malinaw sa wording eh. di Ang sinabi malinaw, lang, correct. ang Oo. sinabi lang is that both houses, ano yan, I forget the exact wording. Tinignan ko nga sa ano eh. Tinignan ko uli yung Constitution. Pero in effect, hindi Hindi malinaw. malinaw, no? Ibig lang sabihin ay boboto ng iba ang boto ng Senado, iba ang boto ng House kasi sinasabi naman they will vote jointly, meaning parehong Senado at saka ang House. Pero Bilangan lang ng hindi naman number. malinaw, nabibilangin mo ba na 24 plus 300? Kundi, so syempre, tama yung sinasabi ni, I think, ni Justice Carpio, no, na andun pa rin yung check and balance principle na naka-enshrine sa Oo, Constitution oo. yun eh. Kaya ginawang may House at may Senado para nga Correct. may check and Oo. balance kahit sa legislatura lang. Oo. So, And then, ano yeah. din, I remember, naging guest namin ata si Christian Monsod, no? Mhm. Sabi niya, pagka ganyang usapan, dapat i-consult yung proceedings. Balikan That's ng right. Kasi may proceedings. mga minutes yan eh, yung May mga minutes discussion. yan, no? Kung ano yung naging debate, ano yung naging, para maging malinaw yung prinsipyo, di ba? To interpret the Constitution itself, no? So, Right. of course, even that is up to interpretation di ba? At the end of the day. So, anyway, of course, yung People's Initiative, isa pang kino-question niya, but maybe we can leave that to the lawyers para let's go to the Yeah. meat of the economic provisions na sinasabi ng mga nagpupush ng charter change na mahalagang palitan, ano? So maybe you want to discuss kung ano yung Yeah. key provisions. Well, kasi nga, ang matagal nang pinopoint out ng marami na ay yung ating masyado daw mahigpit na restriction against foreign investment. Sa ngayon, ang nakalahad talaga sa Constitution natin ay apat na bagay. Una-una, yung pag-aari ng lupa. Hindi pwede ang mga foreigners dyan, no? So, nasa Okay. Constitution yan. So, maraming gustong sabihin na, sige, kahit yan, buksan na natin. So, that's one. And of course, marami naman. Karamihan palagay ko ay tutol dyan. Kahit ako tutol dyan, no? Okay, Pero yeah. yung iba pa, itong tatlong major industries ang pinagbabawal ang control ng foreigners. In other words, limitado sa 40% ang ownership stake ng mga foreigners, dapat 60% Pilipino. Ano itong mga ito? Public utilities. No? Okay. Pangalawa ay advertising. Pangatlo ay mass media. Ang mass media, in fact, 100% dapat sa Constitution. Pilipino. naging Hindi issue 60-40 yan, lang. di ba? Dr. Hill, sa Rappler at ABS, niration issue na yan, di ba? Right. Anyway, yung pang-apat, yung educational institution. So advertising, mass media, public utilities, educational institutions. Except for mass media,
60-40. May pwede ang foreigner hanggang 40%. Hanggang 40. Hindi nila kontrolado. So Ang yan, media 100% Pinoy dapat. that's right. Ah, Explicit yan sa Constitution. okay. Ngayon, ang isang medyo may gray area o may kaunting, shall we say, loophole, yung yung provision sa public utilities. Kasi ganito yan. Ang public utilities naman, ano definition yan? Ang naging definition pala niyan is nasa batas din. Mayroong Commonwealth Law noong 1936 na define ano ang public utilities by listing different industries that are considered public utilities. So, Okay. nakasama dyan, by the way, even ice plant nung 1936, public utility yan. So, iniisip ko, bakit kaya? Siguro mga time na yan, hindi pa uso yung may refrigerator sa sariling Kaya bahay. public utility siya. Magpapalamig ka lang ng pagkain, dadali mo sa isang ice plant. But in a sense, it was ridiculous na, no? Parang out of time na ngayon yung ibang panahon yun na public utility yun. Pero napakarami, napasama dyan sa listahan yan, including storage, warehousing, uh, Okay. transport, yung tracking at shipping and all that, na maraming taon na pino-point out ng mga maraming nag-a-analyze ng ekonomiya natin, bakit hindi tayo makausad. Ang unang-una halimbawa, domestic shipping. Meron Okay. kasi dahil pinagbabawal ang mga foreign shipping lines na tawag dito yung sa internal ports natin. Biyahe sa intra-island. Biyahe sa within our own domestic shipping lines, no? So, parang lumalabas, kulang sa kompetisyon o halos may cartel o may monopolyo. Kaya ang taas ng cost ng domestic shipping natin. So, nung mga panahong 1980s na, in fact, kababalik ko lang galing sa doctoral studies ko noon, sa aming mga ekonomista, laging pinopoint out, mas mahal pa na mag-ship ka ng mais from Cotabato or Davao to Manila compared to Bangkok to Manila dahil sa taas ng shipping cost natin. In fact, patuloy yung sitwasyon na yan. So to this day, ganun ang sinasabi na mas mahal pa na mag-ship ka ng corn or whatever commodity from Mindanao to Manila compared to Bangkok to Manila. And in some cases, even from California to Manila. So in short, mas madali nga naman mag-import. Kung nasa Luzon ka, kailangan mo ng mais, kulang, mas madaling mag-import ka na lang galing sa Thailand o kung saan malapit kaysa galing Mindanao na ang dami-daming mais, no? So, naging problema yan. So, na-point out na itong cabotage law, ang tawag dyan, yung pinagbabawal ang mga foreign shipping companies from coming in, naka-enshrine sa Constitution natin dahil public utility ang domestic shipping. So ngayon, siguro maraming nakakaalam na nitong past 2 or 3 years, nagkaroon tayo ng batas na inamendahan yung Commonwealth Act na yon upang i-redefine at i-clarify ano ang ibig sabihin ng public utility. At tulad ng usual definition sa ibang bansa, ang dinedefine lang na public utility ngayon sa batas natin ay ang power distribution, hindi kasama ang power generation. Ang generation is open na yan sa foreigner, no? Pero yung distribution tulad ng ginagawa ng Meralco at ng mga electric cooperatives natin, yan, utility pa rin yan. So dapat Pilipino. So walang debate doon. Ang isa pa ay yung water service provision, no? Pero even yung telecommunications, wala na, inalis na yan sa public utility. So pwede nang pumasok ang mga foreign firms sa telecommunications. So in short, by doing that, without amending the Constitution, napaluwag natin yung na-liberalize ng konti. Na-liberalize natin ng kaunti dahil meron tayong mga inalis kasama na yung ice plant. O sige, pwede na foreigner magkaroon ng ice plant dito. Pero yun ang mga... Ang shipping, Dr. Shell, ang shipping naalis na rin. Naalis na. So by the way, isang nakaka-strike na observation na ginawa ng Foreign Chambers of Commerce several years ago nung wala pa yung batas na nag-amenda sa Public Service Act. Mas mahal na-discover nila na kung meron kang gustong i-ship na kargamento mula sa Manila papuntang Cebu, mas mura pa na dalhin mo muna sa Hong Kong at ibalik mo sa Cebu galing Hong Kong.
dahil yung May freight, foreign ano, may foreign. yung Oo. shipping cost papuntang Hong Kong at yung shipping cost Hong Kong to Cebu, mas mura pa kung i-ship mo directly from Manila to Cebu. Dahil mahal yung mahal yung domestic shippers natin. So, Yun ang so ano, yun, ridiculous, no? naging impetus talaga yon na sige, dapat talaga siguro buksan na natin to. So, ganoon na nga nangyari. So, bukas na yon. Oo. Kahit yung tracking, no? Isa pa yan. No? Naalala ko nung panahon na kinulang ng truck dahil sa nagkaroon ng truck ban si Mayor Erap Estrada pa yata nung time na yon. Lumabas din at siguro dapat mas may competition dyan sa tracking na yan para mas mababa ang rates kasi nung nawala yung ban sa truck ban sa Manila, hindi na bumaba yung rates. Dahil may cartel, merong nagko-control daw ng presyo eh. Kaya kailangan ng kompetisyon, yon. Pero in short, yan ang isang laging paraan na napaluwag natin ng kaunti. Pero hindi natin mababago yung nasa konstitusyon tungkol sa educational institutions, tungkol sa public mass media rather, at saka itong advertising industry. Ngayon, Oo. eh, in my past speeches, medyo pinopoint out ko yung halimbawa, mass media. Ang isang nangyari dahil mahigpit tayo sa mass media na papasukan ng dayuhan is na-miss natin yung oportunidad na maging base ng mga international media networks tulad ng Correct. Oo. CNN na nagtatag sila ng mga office sa Singapore, sa Malaysia. Dito Oo. hindi nila magawa unless Philippine partners ang gagawa, ano? Pero hindi sila makapaglagay dito ng mga branch. And yet nagpuntahan doon sa mga neighboring countries natin. Oo. Dahil nga doon sa ano natin. So nag-miss out tayo sa opportunity na yon na investment sana din yon at Mm. makakatulong ma-upgrade din ang ating mass media industry, yung competition na ganun. Yeah. Pangalawa, eskwelahan, no? Oo. Bawal bawal kasi ang ating siguro ang pag-iisip ng ating mga constitutionalists noong 1987 ayaw nating ma-brainwash ng mga dayuhan ang Pilipino sa pamamagitan ng edukasyon, sa Oo. pamamagitan ng mass media, sa pamamagitan ng advertising even, no? Oo. So, kaya pinagbawal yung tatlong yon sa control ng foreigners. Pero ang nangyari sa edukasyon halimbawa, ganun din. Yung mga magagaling na mga universidad sa abroad, tulad lalo ng Harvard, ng Johns Hopkins, ng Yale, nakapaglagay ng branch sa Malaysia, sa Singapore, Kapor, yeah. Oo. ay hindi maaari sa atin dahil sa konstitusyon natin bawal. Pero meron akong kwento diyan. Nung panahon ni President Ramos din at ako ang pinuno ng NEDA, meron Mm. ditong dumating na isang mission galing sa Harvard University, sa Harvard Medical School. At that Mm. time, interesado pala sila na maglagay dito ng Harvard Medical School branch na parang training hospital. At nakita ko yung logic nila kasi ang Pilipino kilala sa magagaling na doktor at of course mga nurse, no? Yeah. So Yeah. logical, no, kung magbabranch sila sa overseas at magiging training hospital, so because of that, ano siya, educational institution. Pero kung dito ilalagay, tama-tama, dito yung mga doktor na magagaling eh. Oo, they can recruit, ano? Hindi nangyari sapagkat na nga, labag pala sa konstitusyon natin, nung pinag-aralan ng mga abogadong lalo, ay, well, kahit hospital yan, educational institution pa rin yan. So, ganun. Mm. Pero may isa pang side story ako dyan. Sabihin na, nung nalaman ko na sa Singapore nagpunta, yung mga kausap kong yun na taga Harvard, na si President Ramos nga ang nag-refer sa akin. Kasi ang ginawa ko, by the way, na pagtulong, sige, pinakilala ko sa mga taong pwede nilang kausapin, posibleng mga local partner nila kung talaga magtatatag sila dito ng Harvard Oo. Medical School, Harvard Training Hospital. Ang narinig ko later on, months later, when I found out nagpunta sa Singapore, ang sabi, sa Singapore daw pala, nung nagpunta sila doon, the Singaporean government practically rolled out the red carpet, talagang welcomed them with open arms. And binigyan pa sila ng building na pwede nilang gamitin na walang Wow. bayad. So ganong ka-generous yung offer ng Singaporean government. Sa Pilipinas, itong narinig kong nakakasama ng loob. Ang reklamo daw ng mga taga Harvard na yon, bawat makausap nila, ang isa sa unang tanong is, anong atin dyan? Anong akin? What's in it for us? So, so Hinahanap si Eddie, ah. Eddie anyway, ako.
So, alam naman natin yung isang dahilan kung ba't hindi tayo maka-attract ng maraming foreign investment, no? Minsan ang unang tanong ng ating mga government official, pati dyan sa mga local governments, o anong atin diyan? No? So, yun ang naging deterrent. Pero of course, meron yung hadlang yung constitution natin. Yeah, Time na yeah. was a basic obstacle already. Bukod sa turn off, may hadlang, di ba? May hadlang pa. So, yun ang ano dyan. Pero ang isang nakakatawa nga, sabi ko, siguro nung naisip nila yung mass media ipagbawal sa foreigner, wala pang cable TV, wala pang internet. Yun ang magka-cable TV na parang moot and academic na ipagbawal mo ang foreigner kasi ma-access mo rin naman yung mga CNN, ma-access mo lahat ng mga foreign media outlets, no? Dahil satellite TV and cable TV made it possible. So, Kahit pointless. ordinary cellphone, pwede nang i-access yan. Basta may wifi connection ka, di ba? That's right. So parang pointless na ipagbawal mo pa na dito magtatag ng opisina yung mga foreign mass media outlet, no? So yun, Dr. Shell, yun, hindi ho yun ma-cure ng amendment to the law kasi constitutional ano talaga yun. yun, no, talaga hindi kaya ng batas. Hindi tulad ng public utilities na medyo naayos nila ng kaunti Ayos nila the definition of by, utilities. by redefining public utility by law. Pero ito talagang malinaw sa konstitusyon yan Advertising, mass media, educational institutions. So yun ang yes. Yeah, Dr. Shell, related kasi doon sa Harvard story niyo, no? Kasi meron ako nakausap lately na imbitahan siya sa forum about ito constitutional and pinoint out niya and I think you share similar opinion na hindi natin kailangan kung ownership of land hindi siya necessary for investments. Yes. And then he cited a very specific case, no? Samsung wanted to set up I think factories here, no? Ang naging at the end of the day ang naging labanan is not so much owning the land but the incentives, no? Yes. I think we offered, I may be wrong here, that's why I will not, either a 3 or 7 year incentive to Samsung. Vietnam offered 30 years incentive. So naturally, in other words, hindi critical Hindi critical yung pag-aari. Land ownership, di po ba? So, kahit ako, hindi naman ako papayag na. Kasi karamihan naman ng ating mga neighboring countries na mas dynamic ekonomiya sa atin. Ganon din, may limitasyon din sa ownership of land. So, hindi critical yon. Dahil meron na rin tayong mga batas na nag-a-allow naman ng hanggang 50 taon pwede 25 years renewable by another 25 years. Sapat na yun sa karamihan ng mga correct. Bawi na sila noon, bawi na sa investment. At saka ganun din, bali ganun din ang ino-offer na ibang bansa, mga 50-year lease, no? So that's not a big impediment. That's not a big obstacle for foreign investment. Pero yun na nga, ang sabi nila kasi ito pinagbabawal pa rin natin. Actually, kung tatanungin mo ako, Father, ako ba'y tutol or sang-ayon doon sa i-amend kung maa-assure natin na ito lang kung ito lang economic provisions. Oo, of course, no? Kasi makakatulong 'yan. Pero sa ngayon, nakikita ko hindi naman essential. Siguro manap tayo ng gobyerno kung mangyayari pa na talagang mapapagkatiwalaan natin na hindi rin nila sasama yung amendment ng political provisions. Doon tayo natatakot na baka baguhin yung political provisions lalo na yung pag-extend at pabayaan ng ating mga congressmen, mga mayors, governor na pangmatagalan talagang paulit-ulit silang tatakbo. Dahil ngayon nga, alam natin, may term limit na hanggang 3 terms ka lang, 9 na taon, kailangan lumabas ko muna kung gusto, tapos pwede mo balik ulit after 1 term na iba ang naging mayor. Pero karamihan, ang gusto pa rin, yung mga politiko natin, maraming gusto, tuloy-tuloy na talaga di ba? Yeah. At doon siyempre, may mga nagre-react dyan. Marami sa atin nagre-react na, huwag naman. Dami naman magagaling na Pilipino na pwede natin ilal sa pwesto. Ba't kailangan magpatuloy ng matagalan? Hindi, saka may, Dr. Shell, may study ang Ateneo School of Government or yes. Economics na yung merong data data, I'm not hindi ito marites or what, but data na may correlation ang very entrenched political dynasties at poverty. That's right. Totoo yun. Nakita ko din, nabasa ko yung study na yon dahil nga kung saan may mga dynasty na actually may tinatawag pa silang fat dynasty and fat dynasty and tall dynasties na
yung Fat Dynasty, yung sabay-sabay na nasa iba-ibang pwesto Ang ang pamilya. miyembro ng pamilya. Yun namang Tall Dynasty, sunod-sunod sa isang posisyon lang. No? Ah, ah, ah. Pero both of them are associated with higher incidence of Property. poverty and underdevelopment. Eh. So in other words, maaring may mga exception na gagaling talaga na, o sige, deserving naman na ipagpatuloy yung pamilya, pero mas marami pa rin sa tingin natin lahat. Yeah, without mentioning any family or Oo. locality, I've worked with one locality na, I was going around kasi of course, ang work ko is education. Alam mo, Dr. Shell, kahit saan ako magpunta, pinupuri ko yung kanilang mga programa. Alam mo, Mhm. sagot sa akin ng mga tao, and I don't think it's scripted. Sabi nila sa akin, Father, yan ang bunga ng 18 taon ng good governance galing sa pamilyang yan. Yun. No, May kasi exception. May exceptional exception. yung ganyan eh. So, Oo, yeah. okay lang pag ganun. At, pero itong ano nga, ang problema, I guess, statistically, Statistically, mas hindi talaga. majority Parang, talaga ng parang dynasty. exception exception Victim yung lang si, yun eh. Oo. oo. And hopefully, for me lang hopefully naman, the families will realize, okay, sabay-sabay tayong umunlad, di ba? Parang, na, Dr. Shell, so in terms of the economic provision, I just want to reiterate and emphasize what you said na it's not urgent at this point. Okay. The Sabihin ko urgent, correct. Yeah, okay. Please, hindi, kasi elaborate on that. ang whole issue kasi is bakit nga ba hindi tayo maka-attract ng enough foreign investments? At totoo na talagang lagi tayong kulelat, no? In fact, the last numbers I remember looking at last year, again, lowest na naman yung pumasok sa atin. Kasi kahit nag-ano na tayo, umabot na tayo na lampas $10 billion, mga bandang 2018 or 19 yata nangyari yon. Ngayon, nasa mga $6 to $7 billion ulit tayo bumaba. At yung mga Okay. susunod sa atin, Indonesia, Malaysia, Singapore malayo talaga yan. Pero Vietnam, ah, talagang ang laki ng agwat, ang laki ng diferensya na Indonesia, by the way, yun. Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, lahat yan. Ang laki ng lamang sa atin sa pag-akit nila ng foreign investment. Bakit? Well, hindi dahil lang sa konstitusyon natin eh. Ang daming bagay at alam niyo, ang talagang number one na dahilan ay governance dahil corruption. Ang tinatawag nilang cost of doing business. Napakamahal magnegosyo dito ng mga foreign investors. Dahil ang daming binabayaran, hindi lang sa gobyerno, hindi lamang dahil sa cost of production, kundi yung mga kailangang bayaran sa gobyerno sari-sari. Hindi lang sa taxes, yung mga ano nga, yung mga cost na binabayaran dahil sa korupsyon. So, Oo. even again, the cost of doing business because of bureaucratic procedures, napakaraming mga kailangan daanan para makakuha ng approval kung sa kahit isang import shipment lang, ang dami-daming dadaan ng mga ahensya, halimbawa. Eh lalo, ano pa yung magtatag mismo ng isang branch dito, ng negosyo rito. Eh, kahit Pilipino, hirap na hirap magtatag ng negosyo dahil ang dami-dami dinadaanan na red Totoo. tape. Ano pa yung dayuhan, no? So, yun na nga ang dahilan. Yun ang talagang real reason hindi tayo maka-attract. I don't think right now na it is constitutional prohibitions kasi talagang hindi naman sila papasok kahit binuksan mo dahil nga andun pa rin yung mga hadlang na yun. Correct. Oo. So, yun ang nakaka-turn off sa kanila. Yeah. So this is not particularly urgent at this time, I think. At that time na merong risk na sa talagang kahit anong klaseng assurance pa ang sabihin nila na ang gagalawin lang namin ay yung economic provisions. Di ba? Parang dala na tayong maniwala eh. Oo. Well, because I mean, just to let people recall, no, during the time of President Duterte, di ba nagkaroon pa siya ng parang yung yung consultation. Mga, Yun yeah. naman time na yun, ang sinusulong federalism. Remember? Yes. Mhm. And there was really a 50 person body that discussed that, di ba? That's right. Oo. And I think one of the things, kung tama yung recollection ko, Dr. Shell, is hindi kakayanin ng ekonomiya natin ang federalism, no? Can you talk about that? Kasi I'm sure sooner or later lalabas ulit yung issue na yan. Yung naalala ko dito, Father Tito, yung ano may sinulat akong article sa column ko tungkol dyan eh. Na, Ah, ah, ang, bilangin na lang muna natin yung cost ng gobyerno, nababayaran natin mga sweldohan sa gobyerno. Kung bawat state
Of course, at the worst case, bawat probinsya kanya may sariling state, ano. Pero sabihin na natin kahit nasabihin lang na may Regional na lang. kahit 5 regions or even well, up to 13 regions. No? Pag regional, may kanya-kanyang kongreso, may Senado. kanya-kanyang cabinet. Imagine yung dami ng opisyal na babayaran mo. So, at saka hindi na bali yung cabinet members kasi ang mga office of the governor, meron naman talaga sila mga ganyang Yeah. magka-cabinet ano, na existing na yan. Pero yung biglang gagawa ka ng bagong legislature sa bawat region, Saka may di korte rin. karagdagan May kanya-kanyang korte rin yan, di ba? korte din, that's right. Pero sa dami na lang ng mga mga lawmakers, ano, bahala na kung tawag natin parliamentarian o congressman or di natin alam kung magkakasenador pa at congressman sa bawat region. Si Dr. Chat Manasan, siya yung public finance expert ng PIDS, Philippine Institute for Development Studies. No? Yan yung think tank ng gobyerno natin sa NEDA. Siya yung gumawa ng mga kalkulasyon na talagang, hindi ko na maalala ang number, pero napakalaking halaga sa bilyon-bilyon. Karagdagang swelduhan lang sa gobyerno. Yun palang bilangin mo talagang medyo ano ka naman. Malulula ka na sa eh. cost ng ano. So the cost of government. So ang naging pilyo ko pang title do sa aking article ko diyan what we are doing is we're going towards a government of the politicians, for the politicians, and by the politicians. Talaga, gobyerno ng mga politiko lang talaga ang lalabas. Sa dami ng magiging politiko natin. So, anyway, yun ang, ako, sa totoo lang, yun ang aking isang opposition o, kaya hindi ako masaya sa panukalang federalism. I don't think it is necessary. Ang mas maganda nga ay yung nangyayaring decentralization na devolution. Kaya naman tayo may local government code. Correct. Oo. In fact, some senators especially argue that you don't need that because of the local government. Of course, ang tatay ng local government code, the late Senator Nene Quintel, di ba? Kaya siya yung nag-ano dyan, nag-argue dyan. Siya nag-push talaga, di ba? And I think it's a very good move, di ba? Yung na-devolve yung maraming bagay, di ba? And then, Dr. Shell, related to that, of course, there's a question of shifting to a parliamentary form of government. But of course, alam din natin, Dr. Shell, I don't know what the latest studies are or surveys are. Alam natin na oppose ang tao din dyan. Kasi nga, there's that opinion din na hindi, gusto namin, ihalal namin yung mamumuno directly, hindi yung through the representatives, di ba? May ganun ding pulso, di ba, Dr. Shell? And then, the other thing then, and I'll let you throw in your comments also, sinasabi rin ng mga tao, ay sorry pardon, may mas madaling maging pinuno kasi konti lang yung babayaran mo. 300 lang or pardon my saying, but this is what people are saying, di ba? Yan na nga eh. Pag ikay mamimili ng boto, hindi ganun karami yung bibilhin eh. 300 lang mahigit, di ba? Or whatever. Pero yun na nga, that's a very real problem. Kung siyempre nasanay din tayo na parang sa Amerika din, although may pagkakaiba ng kaunti yung modelo ng Amerika, pero lahat nakakaboto. Alam nga natin sa parliamentary system, ang boboto na lang sa pinuno yung mga supposedly okay lang daw kasi binoto din naman natin yung mga boboto pero hindi eh. That's not the way politics works eh. Kaya at saka ayaw ng tao. Gusto nila meron silang direct talaga. Who will the president be, no? So, yun ang isa pang pangamba ng marami nga, na mapalitan din yung sistema maging parliamentary. Pero incidentally, Father, alam mo naman na yung Bangsamoro Autonomous Region ay yun, ang inadapt nilang form is parliamentary. So, medyo nga yung medyo yung iba noon nag-iisip medyo magulo yata ito sa ating national government ay ang ating we have a presidential form of government pero sa Bangsamoro region parliamentary sila so in a way it's a good experiment makita natin magtatagumpay ba ito doon. It's too early to tell hindi pa ganun nagtatagal ang BARM pero yun na nga ang isang isang worthy of pointing out na abangan muna natin yung experiment sa BARM kung habang mas maganda ang resulta.
So that's one reason why there's no rush to amend the Constitution. Yeah, at this point, wala talaga. Ang dami natin dapat asikasuhin di ba? Mas maraming urgent na problema kung sa pag-attract lang ng foreign investment. Sabihin na nating sincero sila na hindi nila gagalawin yung political provision. Even yung sa foreign investment, unahin muna natin yung mas talaga, mas importanteng hadlang tulad ng mga governance issues natin ng corruption, too much red tape, napakaraming mga proseso sa gobyerno para sa isang negosyo. Yun ang dapat ayusin muna natin. Itong Dr. Shell, baka kasi makatulong to sa pag-isip ng tao. Since the time of FVR, you've been advocating an open economy, di ba? A more open economy. Would you share more on that? Kasi baka lang makatulong sa pag-iisip ng mga tao, to form an opinion on, kasi pag dumating yung mga politiko, let's say if and when magkaroon na talaga ng magdidesisyon, magcha-charter change ba tayo for the economic provisions, baka you can share your own vision of an open economy. Sige, Father. Kasi alam nyo, ang talaga namang rational, ang pinaka-justification kung bakit karamihang ekonomista gusto na ang ekonomiya natin ay liberal, bukas, ay one word, competition. Competition in general, as a general principle in economics, is good because pag may competition, mas maraming nagko-compete, ay siyempre napupwersa ang lahat na mas maganda ang produktong ilalabas, mas mababa ang presyo. Kasi siyempre magpapababaan ang presyo yan. The opposite is monopoly. Pag iisa lang ang producer, talagang kaya niya idikta ang presyo. Pag may competition, nobody can afford to make excessive profits kasi pag masyadong malaki tinutubo, may lalaban lagi dyan na mas mababa ang presyo niya hanggat sa kakayanin. That's the general principle. And of course, if there's better competition, then mas maganda ang kalidad ng mga produkto. Kasi ganun din, magpapagandahan ang bawat producer ng kanilang sariling produkto. So bukod sa presyo, pati na yung kalidad, ay may competition doon. So in the end, the beneficiary, tayong mga consumer. Ngayon, hindi naman natin ibig sabihin na pag liberal ang ating trade, gusto nating papasukin ng imports. Unang-una, hindi naman ina-advocate ng mga ekonomista na libre na walang babayarang taripa. Ang labag sa general agreed principles ng trade ay yung meron kang physical restriction tulad nung meron kang quota na hanggang dito lang ang pwede i-import. Ang mas katanggap-tanggap ay gawin natin sa tariff. Halimbawa, ang asukal. Para makapasok ng asukal, kailangan magbayad ng 50%. Halimbawa, ngayon yata nasa 35, no? Ang tariff ng asukal. Ang ibig sabihin yan, yung ating mga domestic producers, pwede pa rin niyang sumingil ng 35% na mas mahal kaysa doon sa imported. Correct. So, meron pa rin silang palugit na 35% kung may competitive edge pa rin sila. Meron pa rin kasi kasi kaya naman nilang yung kung mas mahal ang kanilang cost of production by as much as 35% o makakalaban may buffer sa kasi hindi naman natin sinasabing makapasok ng walang babayaran tariff yung mga yan In other words, mas transparent kung ano yung tulong na binibigay natin sa industriya natin. Na pag sinabi mong 35%, 50% tariff, yun ang degree of protectivity. Ang problema doon sa kinontrol mo, binigay mo lang sa isang ahensya ang karapatan na mag-import tulad ng NFA sa bigas. Talagang ang nangyari, ang naging resulta, Father, sa ating kasaysayan, ay tumaas ang agwat, lumaki ang agwat ng domestic price natin ng bigas doon sa presyo kung iyong i-import. Kasi naging pabaya tayo Dahil walang kompetisyon, pumapayag ka lang mag-import pag nagustuhan. Kasi of course, ito na, very subjective na yan. Kailangan na ba natin mag-import? Kulang ba ang ating ani? Ang nagdidesisyon dyan, NFA lang. Malimit sa ating buong storya since the 1990s, naranasan natin yan. Pag nagkamali sila ng judgment, nagkamali doon ng desisyon kung gaano karami i-import at kung kailan i-import, nagkakaloko-loko ang merkado. So nangyari halimbawa na nag-import nga sila dahil tumataas ang presyo, pero dahil naman sa mali ang timing, by the time pumasok yung import, tag-ani na. So yun ang mga rice farmers natin, biglang
nakita na bumabaha ng bigas sa merkado, ang baba ng presyo, nalugi naman si rice farmer kasi mali ang timing. So in short, hindi dapat natin kinokontrol ng ganun eh. I-control na lang, iprotekta natin ang ating mga producers sa pamamagitan ng tariff. Kaya tinawag na Rice Tariffication Act, yung controversial na hakbang na ginawa ni President Duterte na ginawa nating tariff yung dating control ng importasyon. So, ibig sabihin, libre ang lahat na mag-import pero magbabayad kayo ng tariff. Sa bigas, halimbawa, isa pang useful na maintindihan natin. Nung dati, napakalaki ng ating budget sa bigas sa Department of Agriculture. Actually, hanggang ngayon. Pero, sabihin na natin, no, ang estimates noon, 70% ng budget ng DA para sa mga commodities, para sa bigas. Samantalang ang contribution ng bigas, ng rice sa ating agricultural output is wala pang 20%. And yet, 70% ng budget ang ibinuhos mo sa isang commodity. Kaya napabayaan natin, by the way, yung mga exportable products natin. Kaya talon-talo din tayo ng mga neighbors natin. Agricultural exports. Correct. Isang ang binabanggit ko dyan, yung lang export ng dragon fruit ng Vietnam. Export of fresh dragon fruit alone is already halos lahat na nung ating agricultural exports. So, in short, isang commodity lang yun. produkto pa lang yun. No? Kasi naman talaga ang layo natin sa agricultural exports. Just to give you some numbers, nitong 2019, mga $6 billion ang ating na-export na agricultural products. Ano yan? Karamihan yan, coconut products, alam na natin, pinya, bananas, yung mga nangunguna. Top 3. Pero yung 6 billion natin, ang katapat niyan, 15 billion sa Thailand, 47 billion sa Malaysia, 40 billion sa Vietnam. Ang layo natin. So, bakit? Kasi lahat ng budget natin sa rice nakatuon. Dahil nga masyado tayo na-obsessed sa rice self-sufficiency to the point na sinarhan natin ang merkado natin. Naging pabaya ang ating gobyerno sa pagtulong ng tunay na tulong na magpapataas sa productivity. So, nag-a-apply yan sa lahat ng ibang produkto pa. The moment na alisin mo ang competition, nagiging pabaya sila eh. At mataas ang cost of production. Kasi wala silang pressure na makipantay eh doon sa mga competitors na overseas. Dr. Chel, in other words, ang daming problema natin sa ekonomiya na hindi naman na kailangan bigyan pansin through passing laws but not changing the Constitution. Totoo yun. Things about opening up, for example. Panahon pa ni President Cory Aquino, nagkaroon na tayo ng Foreign Investments Act na radical na pagbabago yan. Hindi na kailangan sa konstitusyon. Dahil dati, ang ating polisiya sa foreign investment, nililista lang natin in what is called a positive list kung saan pwede pumasok ang foreign investor. Binaliktad yan ni President Cory Aquino, ginawang negative list na pwede kayong pumasok basta wala kayo sa listahang ito. Ito yung negative list. So from a positive list, naging negative list, of course, naging sabihin, mas marami ngayong bukas sa competition from foreign investors. Kaya, yun, nung panahon ni President Ramos, talagang marami tayong na-attract noon. Kasi marami pumasok noon, di ba? Magaling na salesman si President Ramos kasi tatandaan ko yan, di ba? Team Philippines. Di ba? Yan, talagang ano yun. Naalala ko na pag foreign trip siya, minsan nakakasama ako kanya kakakapal yung mga folder na dala namin, mga promotional brochures about the Philippines and all the products that we have to offer. Pero in short, dahil nga doon sa ating pagbubukas ng investment policies natin, nabatas lang ang kinailangan. Okay. So, yun sa ngayon nga, sa totoo lang, ang natitira na lang naman talaga sarado, yun nga, yung tatlong sinabi ko. Yun namang ang mas importante nating attract ngayon, yung manufacturing, yung mga Samsung na yan, no? Correct. General Motors na yan, nagpuntahan sa Vietnam, sa Thailand, at naunahan tayo. Ito yung mga big ticket items na yun ang kailangan nating ma-attract sana para maraming magagawang trabaho. Kasi hindi lang yung direct employees nila Yung mga ganyang malalaking investor, pag pumasok dito, maraming sumasama, both from abroad and domestically, yung mga supplier nila na nagiging lumalago din. So, may multiplier effect in other words. So, hindi lang yung direct jobs na provide ng direct investment, pati na yung mga ma-stimulate na iba pang industriya at iba pang smaller investors na supplier niya na lilipat din dito. So, ang daming karagdagang trabaho. Yeah, Doc Shell, I'll just make a comment and then ask you to
to give your closing remarks, ano ba yung Sige. dapat alamin ng mga tao dito sa debate ng charter change with regard to the economic provision? Ano yung dapat nilang tanungin, di ba? Tanungin kung ano bang stand nyo dito sa economic. Kasi doon mo mabibisto kung talaga yung ba ang kanilang ano, di ba? Pero Ayun. last comment lang, kasi you're talking about multiplier effect. Yung kinukwento ko sa yung nagsabi na we don't need to change the ownership of land. Kinukwento rin niya na Samsung, when they went to Vietnam, practically created 3 new cities because of their factory. Nga eh. Yeah. They had 3 sites and practically around nagkaroon ng 3 bagong syudad because of that factory. Yun na nga, di ba? Suppliers come in, labor force come in, di ba? And, okay, Dr. Shell, closing parang payo sa ating mga kaproyekto, ano ba dapat nilang bigyan pansin at alamin dito sa debate ng charter change using the economic provisions as the reason for charter change? Well, at talaga ang tanong sa ating mga mambabatas at sa mga mag-a-amend ng Constitution, ano ba talaga ang tunay na hadlang sa mga foreign investors na kaya hindi sila makapasok o hindi pumapasok na magbigay ng sapat na trabaho sa ating mga Filipino workers, no? Ito ba'y dahil nga sa restrictions sa Constitution? Ngayon, 3 bagay nga lang ang talagang nananatiling restricted sa Constitution natin: advertising, public, 4 kasama yung public utilities, pero napaluwag na natin yan sa pamamagitan ng batas, no? Pero public utilities, advertising, mass media, educational institutions. Ngayon, kung talagang gusto nating medyo ma-pressure din tayo na tumaas ang antas ng edukasyon natin, lalo na ng higher education, siguro oras na rin na luwagan natin, papasukin natin ang mga foreign schools upang tumaas ang standards, makinabang tayo sa mas matataas na standards sa educational institutions. By the way, narinig ko yan sa isang talk ni Senator Win Gatchalian kahapon sa meeting ng EDCOM, Education Commission. Yes. Talagang doon siya nakatuon, doon sa restriction against foreign educational institutions. Dahil sa kanya, welcome silang pumasok dahil makakatulong ito na pataasin ang antas ng edukasyon sa bansa. Pero yung iba pa, yung mass media advertising, parang useless na haharangin pa natin dahil in reality, dahil nga may internet na, may cable TV na, wala nang kabuluhan kung dito sila nandun o kaya nasa ibang lugar. Might as well papasukin na natin para gumawa ng hanap buhay dito. So yun, in other words, yung 3 nananatiling sarado, oras na nabuksan natin. Pero, ang last word ko naman sa bagay na yan, pero ngayon, may mas malalaking problema kaya natin hindi sila maakit. Hindi yung hindi yung restriction ng Constitution, kundi yung ating quality of governance natin. Ang corruption, ang red tape, ang masyadong mapusising proseso natin sa gobyerno, yun muna ang ayusin natin bago natin amendahan ang Constitution. Dr. Shell, as always, maraming salamat. Napakalinaw ng usapan. Ang dami mong napaliwanag. Tsaka maraming kwento na sana nakita ng mga tao itong mga kwento na napakahalaga eh. Kasi alam mo, hindi yan mapag-uusapan eh. Unless nga malabas yung mga datos, yung facts, di ba? About stories behind what happened in the previous year. So, Dr. Shell, we hope to have you again. Sana ang pangarap ko, alam mo kung ano, Dr. Shell? Maimbitahan ka namin ulit sa stunting. At maimbitahan namin si Secretary Gatchalian, sabay namin kayo i-guess. Pareho kayong advocate ng ano, di ba? Kasi si Secretary Gatchalian naman kasi, di ba? Parang end hunger, di ba? End hunger. Yes. So yun, si Rex Gatchalian, that's right. Yeah. So I hope to invite you again for that. All the time, Father, all the time. Sabihin niyo lang. Maraming Dr. Shell. Mga kaproyekto, marami pong salamat. I hope you learned a lot from this and sana patuloy ang ating usapan na nakabatay sa mga facts, nakabatay sa talagang yung bang malinaw na usapan, di ba? At malinaw na, kumbaga, di ba, may kasabihan tayo, cards on the table, para magandang usapan, di ba? So Dr. Shell, maraming salamat po at sa ating mga proyekto. Maraming salamat. Dito po ang Proyekto Pilipino.